Hi guys, mayong adlaw sa tanan no. So today magluto na pud ta. Eksperimentuhan nato ni ato ang ground meat dere, ground beef meat og unsa ni ako ang naa dere, potato. So at mag-experiment na pud ta. It's another day, another another experimento. So ato ang gigisa una ang unsay tawag ani ang meat, ang minced meat. So ato anang lutoon usa dayon ukay-ukay yun. So ukay-ukay yun usa na dayon. After that ato ang timplahan, lagyan natin ng pepper, pakibilis naman ng pepper dye. So mag-ukay-ukay usa ta. Ato ang butangan diya og space sa tungaan para ibutang nato ang atong ahos og sibuyas. So unya pa day ang pepper, ayaw pagdali day. So so ilagay na natin ang ating ahos at sibuyas. Dinadagdagan pala natin ng smallets. Anong tawag ito sa Bisaya? Fats ng baboy or anong tawag doon? Yun bang fats ba ng ng baboy? Yung white ba? So ilagay na natin ang sibuyas at saka ang ating garlic, ang ating ahos na hiniwa-hiwa natin ng maliliit. Okay-okayin muna natin. Oo. Tsaka natin ilagay ang ahos. Ganyan ako magluto guys. Ano na lang. Pasensyahan nyo na lang. Ganyan ang way ko. So, hulat-hulat gamay. Kinabisi pas Madam Bertud. Ato na siyang is-simmer guys, para mulami ang iyahang ang iyahang lasa, and the aroma will kanang kapit salanjod. The aroma will be the aroma, you know. So okay ato na siyang okay yun. Actually kuan din na siya guys, half nga beef o half nga pork. So mix ng ato ang meat. Dayon lalagyan na natin ng pepper. Kanina ko po yan sinasabi pero ngayon lang siya naglalagay. Ano ba yan? Ang hina ng ating kusinera. Oo, pepper yan guys. Lagyan din natin ng ground powder garlic. So aside sa ating hiniwa-hiwa na garlic, may oyster sauce pala. Lagyan natin ng konting oyster sauce para naman malasa-lasa na yung ating meat, yung ating meat. So ukay-ukayin natin guys. So habang inukay-ukay natin yan, okay-ukayin pa din. Patuloy pa rin ang pag-ukay-ukay ng ating niluluto while nag-boil tayo ng potato dyan sa kabila. So, okay lang. Okay. So, Madam Bertud, kailan mo ba ilalagay yung ibang mga spices? Okay pa din. Oo. Tapos, at this point, titilawin natin konti. Madam Bertud, anong masasabi mo? Tinilawan mo na ba? Okay pa rin. Parang hindi pa yata luto kasi nag-ukay pa din si Madam Bertud. Gusto niyang matusta yung meat. Okay. So, this time, ano nang gagawin natin?
lalagyan natin ng seasoning. Lagyan natin ng liquid seasoning, guys, para dagdag panpalasa. Tapos, ano pang ilalagay natin dyan, Madam Bertot? May nahulog at nilagay natin kasi sayang yon. Binabayaran natin ang every weight ng anong tawag doon, ng meat. Binabayaran natin yan. So, usik. Huwag nating sayangin. Okay, next, Madam. Gusto magtilaw ni Madam. Titilaw pa rin. Ano na, Madam? Ano ng lasa? Good na daw. Good na daw. Oh my gosh. This time, hindi pala nalagyan nyo ng powder garlic. Akala ko lalagyan yun. Okay, hindi pala nalagyan. So, tinilawin din natin yung patatas natin. Kung okay na ba. So, at this point, na yan? Palangay-langay na yan. Palangay-langay. So, maghintay muna tayo. So, this time, i-drain na natin yung patatas natin. I-drain. Kasi, i-smash natin yan mamaya pag na-dry na yan. So, dapat drain na drain talaga yung patatas natin. At saka yung meat natin, luto na pala. It's ready. So, let's see later kung ano talaga ang gagawin ni Madam. Madam Cocinera. So, this time, i-smash na natin ang patatas. So, na-drain na pala yung patatas, guys. Okay. So, this time, anong ilalagay natin, Madam? So, maglalagay pala tayo dyan ng butter. Pero, anong nangyari doon? Ba't nahulog yun? Kadangag-dangag pala ni Madam. Nasayang tuloy yung ibang mga patatas. Sige, i-smash natin yan. I-smash natin siya sa strainer. Para pino talaga yung patatas. Para sobrang pino niya. I like very fine. So, smash lang. Bilis-bilisan mo, Madam. Smashin natin hanggang sa mas-smash lahat yan. Just patuloy lang. Just continue smashing the potatoes. So this time, ato na siyang manatag smash. So na-smash na tanan ang potato. So ato na siyang i-mix all together with the butter. So, ukay-ukay lang. Ukay-ukay.
para ma-mix good siya. And malasa ang ating mashed potato sa butter. So, muna siya, guys. I'm not very kanang what they call this, so loading, guys. Here it's so loading. Ang hina ng connection dito. Kaya ang hina din ng ating utak. So okay, ano nang susunod? Nilagyan pala ng butter yung pan natin. Okay, so lalagyan natin ng butter para di siya matapot, para hindi tatapot yung ating smashed potatoes. So, ilalagay na natin, guys, sa pan ang ating smashed potatoes. At wala na siyang i-flat. I-flat lang natin yung mashed potato sa pan natin. Ilagyan lang. Parang i-press natin para ma-level yung potato sa ating pan, sa lagayan. Ganyan lang. Very easy lang. Na ko lang ito, guys. Anong tawag doon? Na-experiment ko lang to. Parang naisipan ko lang na anong gagawin ko sa patatas. Ganun lang naisip ko, guys. So, ginawa ko na lang ng ganyan kasi parang nakakaumay yung laging nagluluto ng patatas, isang dish lang. So, dapat gagawa tayo ng paraan para patatas pa rin pero hindi na nakakaumay. Parang iba na siya ba? Iba na dish. Iba na siya na dish. Hindi na yung same pa rin na just smash or potato salad lang. Ito, iba to. Ibang-iba. Charot. Ganyan, guys. Nilalagyan na natin ang meat. Nilagay ko na ang meat sa lagayan. Ganyan lang. Panoorin nyo lang, guys. Just continue watching. Just put the meat evenly. Ipapatag lang natin. I-even na to ang paglagay ng meat para naman pantay-pantay ang meat. Ganyan lang. So, next step, we have to wait for the Madame Berthoud. We're gonna put cheese. We'll put the cheese on the top of the meat. So, this time, guys, kasi wala kong cheddar cheese, I only have this mozzarella cheese. So, ito na lang ang nilalagay ko. But any cheese is okay. So, manilagay ko ang mozzarella kasi yan lang ang meron ako. And, ayoko ding masayang kasi baka hindi ko magamit ang cheese. Masayang siya, diba? Siya, ma-mold. Kasi once na ma-open mo na yung pack, ma-molds na siya pag ilang araw na. So, gagamitin na natin. And this is also one of the reason why gumawa ako ng inane. Kay gusto kong gamitin ang cheese. Gusto kong maubos yung cheese. Ganyan lang siya, guys, ha. Tingnan nyo lang maigi.
Hindi ko alam kung anong pangalan nito. And I don't know kung saang country na ba ang nakaluto ng ganito. Kasi in-experiment ko lang yan. Ngayon ko lang yan na napag-isip-isip. Kaya nga, parang hindi ko pa fully planned pa. Experiment ko lang kung parang tinatry ko ba maganda ba itong lutuin or masarap ba ito, like that. So, ganyan lang, ipa-flatten lang natin yung natirang potato, mashed potato. So, after pala nito guys, i-bake natin yan sa oven. Well, everything is cooked na. I-bake lang natin sa oven para ma-melt yung cheese sa loob at para masarap siya kainin din. Yun din ang nasa isip ko. Charot. Sige. Tingnan lang natin ang kalabasan. Okay. Ipa-flatten lang natin yan. Parang parang nagsisemento tayo ng bahay. So, at this point, ilagay na natin sa ating oven. So, I think we'll leave it in the oven for about 10 to 15 minutes at 170 degrees Celsius. 170 degree ba? So, yan. And let's wait later. Binidyohan niya, parang nakikita. Hindi naman masyado nakita. Let's see later. So guys, this time, tapos na pala ang 10 to 15 minutes. Na siya. Kinuha ko na siya sa oven. Itatry na natin. It's tikman time. At guys, nandito na pala yung bossing ko. So, ipatitikim na natin kay bossing. May sauce pala ako natira from yesterday. So, yan na lang ang gagamitin kong sauce. Tingnan natin kung bet ba ni Aflam. So, let's cut it. I-cut na natin. Actually, pa siya guys? Kasi mainit pa siya. So, pag i-cut mo siya, parang soft ba? Soft na soft siya. Kaya masira siya. Parang ganyan. Parang siyang lasagna style. So, I can call this potato lasagna. Masira siya guys because it's very soft. Because it's still hot pa man. So, ganyan siya. But, ang sarap na niya the next day kasi may natira pa naman, no. The next day, tinikman namin guys, ang sarap talaga. Kasi hindi na siya nasira. Okay, tikman time.
we have to ask our bossing. Bossing, are you ready for the tikiman time?